Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ayan. So, meron akong i-share sa inyo patungkol sa I am God's territory. Ayan. Di ba, simula nung nakilala na natin ang Panginoon, ang buhay natin ay isang teritoryo na ng ating Panginoon. Kung tinanggap natin si Lord, yan, ang Holy Spirit niya yung nag-guide na sa atin. Pero meron pa ring mga hindrances sa buhay natin na minsan, ito yung nagiging hadlang upang isurrender talaga natin ng fully ang ating mga buhay sa ating Panginoon. And sabi po ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9, "For we are both God's workers and you are God's field." You are God's building. So meaning, ang katawan natin, even our body, yan, ang soul natin ay dapat para sa Panginoon na siya. Okay? So, but since we have free will, minsan meron tayong mga desisyon sa buhay natin na hindi natin inaakala na nagagawa natin. No? Kaya, yung free will kasi natin, ito yung binigay sa atin ng Panginoon. Yan. So, ano nga ba yung mga hindrances? Kung bakit hindi natin nasusurrender fully ang ating mga buhay sa Kanya. Number 1, yung old life. Ayan, yung dati nating buhay. Ano ba yung buhay mo bago mo nakilala ang Panginoon? Ayan. Sabi dito, old life, this means that anyone who belongs to Christ has become a new person. Ayan. The old life is gone and a new life has begun. So meaning, yung dati nating buhay, iniwan na natin yun. Since bago na yung buhay na binigay sa atin ng Panginoon, marami nang nabago sa atin. Kagaya na lang sa pananalita, yan, sa pag-iisip, sa mga ginagawa natin, yan, na dapat yung old life iniiwan na natin. Kumbaga pag pinapaalala sa atin ng kaaway yung mga nagawa natin dati, sabihin natin na wala na siyang karapatan sa buhay natin, kundi ang ating Panginoon na ang may karapatan sa ating mga buhay. Diba? Yung old life natin, that is the former person na dati natin yung buhay, no? Followed by worldly values and sinful habits. So maraming mga sinful habits na nagawa natin noon na hiningi na po natin ng tawad sa ating Diyos, no? The old life is ruled by itself, human desires that go against by the God's will. Ayan. Through the reading the Word of God, kaya natin gawin yun. Okay? We pray, na ang bawat isa sa atin na ma-renewed na yung ating mind sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Huwag nating hayaan na mabigyan ng karapatan ang kaaway sa ating buhay. Because we always pray na wala na talaga dapat siyang karapatan. Kinakailangan po na dapat mapagtagumpayan natin na ang ating buhay sa pang-araw-araw natin, yan, sa mga nakakasalumuhan natin. Madalas sila yung nagiging ginagamit, upang ma-test talaga yung buhay natin, na hindi na natin mabalikan yung mga dati nating buhay. We need to conquer this by the grace of God. So, sa awa ng ating Panginoon, mag-pray lang tayo upang mapagtagumpayan natin yung mga pang-araw-araw natin na buhay, upang di na natin mabalikan yung old life natin. And in Romans chapter 6 verse 6, we know that our old sinful selves were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives and we are no longer slave to sin. So ayun po yung mga nagiging hindrances natin, bakit hindi natin magawang maibigay yung buhay natin sa Panginoon ng buong buo. Ano po? Yan. So ano pa po? Number 2, we have sinful nature. Ang tao po ay talagang nagkasala na pinanganak pa lang, no? It is the inborn inclination to sin that all people have sinned since the fall of Adam and Eve. So meaning automatic meron na tayong kasalanan, no? Wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. It is that the part of us that naturally opposes. Ayan. So ayan po yung sinful nature na atin sa ating buhay, no? Okay? And throw off your old sinful nature, your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes and put on your new nature, created to be like God and truly righteous and holy and acceptable. Yan. So, ayan po. Una, old life. Pangalawa po, yung sinful nature natin. Pangatlo po is fear o yung takot. Ano po ba yung kinatatakotan natin sa ating mga buhay? No? So that you have not received a spirit that makes you fearful slaves, yung matatakotin ka. Instead, you receive God's Spirit
We have adopted you as His own children. Now we call Him Abba Father. Ayan, so, yung, ano ba yung mga kinatatakutan natin? Yan, future natin, natatakot tayo. Ano ba yung magiging buhay natin? Marami pong mga bagay, pero ano pong sabi ng Panginoon? No, meron siyang magandang plano para sa bawat isa sa atin. So, wala tayong dapat katakutan. Next po, ano po yung isa pa pong mga hindrances? Pang-apat po is yung worry. Yan. In Matthew chapter 6 verse 25, sabi po dito hanggang 27, that is why I tell you not to worry about everyday life, whether you have enough food or drink or enough clothes to wear. Isn't life more than food? Your body more than clothing. Look at the birds, no? They don't plant or harvest or store food in the barns, for your heavenly Father feeds them. Ang Diyos po ang nagpapakain sa kanila. So, hindi na tayo dapat mag-alala sa ating mga buhay sapagkat alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Ayan, so yung pang-apat po natin is worry. Dapat yung worry, palitan po natin ng hope na kung saan ang pag-asa lamang po natin ay nanggagaling sa ating Panginoon. Ayan, so dapat mas magtiwala tayo sa Panginoon. Okay, so yung worry means anxious. Yan, nag-aalala tayo sa mga bagay na mga pansamantala na which is ang Panginoon magbibigay sa atin ng mga pangmatagalang bagay. No? Kagaya po mga blessing o spiritual blessing. Yan, ayan po yung isa sa pinakamahalaga. No? Minsan troubled tayo or preoccupied tayo with uncertain things. Yan, especially about the future. Yan. So, let your worries turn to hope. No? Palagi nating tandaan, ang pag-asa natin ay palaging nasa Panginoon. Trust in the Lord with all your heart. Amen? Kasi hindi natin alam yung plano ng Panginoon eh. Mas maganda yung plano niya kaysa sa plano natin. Kaya, huwag tayong magsawang manalangin. Paalala natin sa mga kapatiran natin na ang Diyos ay palaging maraming pang bagay na minsan di natin maintindihan yung mga sitwasyon, pero si Lord alam niya lahat ng bagay sa ating buhay. So maraming salamat po. God bless everyone.